Sila kay Danny ay kawawa naman. Pinagtanggol lang yung anak na fine pa. Pero, asa na ba talaga yung anak niya? As a coach, hindi lang tayo concerned sa mga winning plays, but pati sa safety at well-being ng mga players natin. That's why we only recommend equipment na affordable, effective, at safe para sa kanila. Hi mga kabola! This is Coach R, your basketball analyst and sports equipment reviewer. Nasa na ba talaga si Dave Ildefonso? Nag-start ng PBA, ng games na ba? 3, 4 games? Wala pa rin si Dave. At yun nga, last week, na-find yung airpods niya. Si Danny I, the legend Danny I, si Lakay, for saying something detrimental to the league. It's about farm team, no? May sinabi siyang ayaw na sa farm team, ganyan-ganyan, no? So, sa video na to, we won't discuss farm team kasi controversial yan. Baka pati ako, ma-fine ni Kume. Nakakahiya kasi. Hirap na. So, walang ganyang discussion dito. Ang papag-usapan natin, ano ba talaga ang dapat gawin ng player na na-draft sa PBA? At ano ang expectation ng team na kumuha sa player? So, si Dave was selected 5th yata, no? Sa last draft, no? Very high. If you watched our mock draft, first round pa rin natin si Dave, pero sa lower half, no? Number 9, Dave Ildefonso, straight from Korea. Balik na Manila. No, I saw his interview and sabi niya hindi siya masyado nagamit sa Korea kaya I decided to come back. No? Pero yung kahit di nagamit sa Korea, yung experience na doon, yun ang mabibigay niya sa kukuha sa kanya. Si Dave naman, shooter talaga and penetrator. He can create his own shots. And yun ang maganda kay Dave. No? Hindi siya aasa na ibigay ng bola. No? But he made it to the top 5, which is very good. So gustong-gusto talaga siya ng Northport. Among the first round picks, dalawa lang silang hindi pa naglalaro. Yung isa si Mark Nonoy. Kay Mark Nonoy naman, ibang kaso naman yon. Sa MPBL siya, pinapatapos pa ng Iloilo yung season bago siya i-release. So wala pang release papers. So that one is acceptable or understandable. Kasi may commitment pa siya doon sa mother team niya, sa MPBL. So ibang klase yun. But hopefully si Mark, kaibigan natin yan, from last year, no? One of our favorite Lasal players. Sana ma-release na rin, no? Para magpakita na si Mark sa PBA. Kasi we need his speed and energy dyan sa Terra Firma. One of these days, let's make a video on the Terra Firma team also. So yun, aside from Nonoy, si Dave na lang ang hindi pa nakalaro. So, background on Dave, from Ateneo, diretso ng KPL sa Korea, no? Spent about maybe 1-2 years there. So, ang naging issue yata, of course, tanggalin natin yung farm team discussion, yung sweldo, no? So, Northport gave him a near rookie maximum contract. Ang rookie maximum kasi sa PBA is only 200,000. So, we made a video also before about that. So, ang binigay kay Dave, I think 150 plus incentives, perks, ganyan-ganyan. So, it's lower than the rookie maximum. Kung tutusin mo yung 150 for a rookie, maganda na yan. No? Especially from college ka, you jump to the PBA, maganda na yan. No? In fact, if you compare it sa corporate world, yung 150 pang senior manager na yan. No? Medyo mataas na position yan. And makakabuhay na talaga ng pamilya. So, ang problema lang, if you go to the KBL straight, ang sweldo nun, again, gumawa rin tayo ng video niyan,
before, 7,000 US dollars kagad ang ano niyan eh. Ang starting salary sa KBL, no? Sa Japan, mas mataas pa ng konti. And si Dave, syempre, 2 years siya ron, tumaas na yun. So, let's say, although salary figures are confidential, let's say 10,000 US dollars per month na siya. So, it's about 500,000 pesos na, no? Nandun na siya sa level na yun. Now, pagbalik mo ng Pilipinas, na draft ka, ang maximum mong ceiling is only 200,000. And yun nga, 150 lang binigay. So, it begs the question kasi, bakit ka babalik sa Pilipinas pa, na alam mo naman, ang makukuha mo, maliit lang, no? Si 30 is a good case study. From Japan, punta naman siya ng I think he's in the Middle East now, sa Dubai, no? But competing sa EuroLeague na yata yung team niya. Yun maganda because yung salary ni problema. From Japan, punta naman siya ng Middle East and then hopefully Europe and who knows kung saan yan, no? Pataas ng pataas ang compensation na nakuha ni 30. So magandang path yun, no? Pero kung galing ka na sa taas, sa PBL, pababa ka sa PBA, I'm not saying in terms of quality ng league, no? But in terms of salary, mataas talaga sa abroad. Mahirap talaga tanggapin yung 150,000. Kasi ang laki na nakuha mo ron. Yun nga yung issue talaga eh, no? So, as a player, alam mo naman yung pinapasok mo. Kaya ka nagpa-draft, no? Hanggang dito lang talaga yung makukuha mo. Even if sa ibang teams, ganun din naman eh. So, 200,000 maximum. Of course, may iba-ibang incentive na yan, no? Won games, pag pumasok sa finals, playoffs, etc. etc. Pero, yung pag pinasok mo yung draft kasi, may may accountability ka and may responsibility ka sa team na nag-draft sa'yo. Kung ayaw mong magyari sa'yo, huwag ka na punta sa PBA, no? Punta ka na lang abroad, diretsuhin mo na. Of course, sa draft, hindi mo alam kung sino kuha sa'yo, di ba? Sometimes meron, yan. They trade their draft picks para makuha ka. Pero, most of the time, luck of the draw talaga yan, no? And yun nga, napunta si Dave sa Northport, no? Although Northport signed their rookies, one of our favorites, Evan Nelly is also there. So maganda naman in fairness to Northport, maganda naman talaga yung binigay nila kay Dave, no? And yun nga, may responsibility yung player na maglaro para sa team na nag-draft sa kanya. Kasi kung hindi siya maglaro, sayang yung pick. Kawawa naman si Northport. Walang first round pick. Or yung first pick nila mawawala. So, for me, sa mga susunod na mga generations ng player, siguro, huwag muna kayo mag-abroad, no? So, you try it out first here sa Pilipinas. Let's say, 1 year. Kung ayaw nyo, mag-abroad na kayo. Or 1 or 2 years, mag-abroad na kayo. At least, yung ibibigay sa inyo ng PBA on your first year, on your rookie year, will be acceptable for you. And then, parang new employee, you work yourself up. No? Paakyat ng paakyat yung career nyo. So, anong options after 1 or 2 years sa PBA? Pwede mag-Korea, pwede mag-Taiwan, pwede mag-Japan, or mag-stay pa sa PBA kung masaya pa sa salary. It also happened recently kay sila Kailan Chongson and yung kay Nava ng San Miguel, parang nahirapan sila i-sign, no? Both kasi came from leagues abroad also, no? Si Nava came from KBL and si Chongson, veterano na yan, marami ng pinanggalingan niya, no? So, medyo mataas na rin yung mga sweldo niyan. But, pumayag pa rin sila. Naglaro pa rin sila for the team that drafted them, no? In-honor nila, respeto nila yung proseso. And who knows, after 1 or 2 years,
lipat na sila, no? So either abroad or baka ma-trade, no? Yung pa pala isang natin nasabi kanina, baka ma-trade sa ibang team, no? So let's say SMC or the MVP group, pag magustuhan sila, ma-trade sila. No? That's another option, no? Because after your rookie year naman, you can negotiate na for a higher contract, no? So sa PBA naman hanggang I believe 400,000 yung veteran maximum, no? So but marami pa kasing ano yun, incentives din, yung sabi nga natin, mga games won, pag nag-playoff, pag nagkaroon pa ng personal awards, MVP, etc. So may mga add-ons pa yon. So doon ka pwede mag-negotiate, no? So siguro if you're a rookie, act like a rookie muna. Pagdaanan mo yung pinagdaanan ng mga nakatanda sa'yo or yung mga veterano, and ultimately, aabot ka rin doon. No? You have to know your place in the league siguro. Yun yung bottom line.